na mag-like and subscribe sa atin pong channel upang atin pong mas may parating sa nakararami ang kaligtasang hatid at mga aral sa atin na mabuting balita ng Panginoon na siyang nilalaman po ng bawat video sa ating channel. Sama-sama po natin kilalanin ang Panginoong Jesucristo para sa ating kaligtasan. Maraming salamat po. Marami ng usapan eh. Marami ng katotohanang dapat kang malaman eh. Unang-una, ang sabi ng Diyos, yung kanyang bayan, yung kanya, yung nilikha niya, yung kanyang kaluwalhatian, yung kanyang inanyuan, yung kanyang ginawa, tinatawag yun sa kanyang pangalan. Para i-confirm natin sa Diyos, Ikalawang Kronika 7:14. Ginamit pa ito sa EDSA nung EDSA 1, Brad Josel. Alam mo ba, ginamit ito ron eh. Basahin natin ang 7:14. Kung ang aking bayan na tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay Yung pala oh. Kung ang aking bayan na tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan, punta ka dun sa Ezra's Shrine, nakalagay pa yan dun eh. Yan talata na yan. Teka muna, bakit nyo ginamit yan? Mga nagtayo ng Ezra's Shrine, sino nagbigay sa inyo ng ideya na gamitin yan? Aking bayan tinatawag sa magitan ng aking pangalan. Eh tinatawag kayo sa pangalan ng Roma eh, hindi naman sa pangalan ng Diyos eh. Ba't nyo ginagamit yan? Diba? O magkomento ka, Brad Josel. Misnomer po, Brad Eli. Ba't mo tatawagin sa Diyos kung hindi naman nakapangalan sa Diyos? Aangkinin pa't ginamit pa mismong talata na ang bayan ng Diyos tinatawag niya sa kanyang pangalan. Bago ko napunta rin sa Brazil, nakapunta ako dun sa EDSA kung saan naganap yung EDSA Revolution sa panahon nung presidenteng humalili kay Marcos. Aba, nakita ko doon sa EDSA Shrine, nakalagay yung talata. Baka ako ginamit. O eto pala, meron pala tayo niyan. Eh. Pakita mo yung EDSA Shrine. Andun yung malaking estatwa ni Maria. Eh. Tapos, nakalagay dun sa may ibaba. Pakibasa mo, kapatid na Josel. Andyan po. If my people who call upon my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sin and heal their land. Yan po. Chronicles 7:14. If my people who are called by my name, are you peradventure called by the name of God? Or you are called in the name of Rome? Just an honest question. And I believe it merits an honest answer. Do you have the right to use that verse of the Bible when you yourselves call yourselves Catholics, Roman Catholics? Mag-isip-isip lang kayo, mga kababayan. Huwag kayong magagalit kasi. Yang galit, hindi tumatanggap ng katwiran ng Diyos yan, sabi ni Santiago. Kaya yung mga galit sa akin, alisin yung galit nyo. Basahin nyo Biblia nyo. Ayaw nyo akong paniwalaan, yung Biblia nyo man lang basahin nyo. Basahin nyo rin ang pasyon nyo. Hirap sa inyo, Katoliko kayo, di nyo binabasa pasyon eh. Buti pa nga ako eh. Binabasa ko pasyon eh. Lalong dakila ang sala ng tanang anak ni Eva. Anakin ay idolatria, kahit ano'y sinasamba, pinaparang Diyos nila. Ba? Malaking kasalanan pala yun. Ng tanang anak ni Eva, kahit ano sinasamba, pinaparang Diyos nila. December, Brad Josel, namigay ng libreng kalendaryo mga Chinese. Nandun si Maria, kung alam nila, Pilipino, Maka-Maria, gumawa sila ng kalendaryo ni Maria. Aba, nung makatanggap yung Katoliko,
idinikit sa dingding, nilagyan ng kandila, pwede na, linluhuran na, Diyos na. Lumuhod na. Lalong dakila ang sala ng tanang anak ni Eva. Anakin ay idolatria, kahit ano'y sinasamba, pinaparang Diyos nila. Napakalaking kasalanan pala niya. Kahit kalendaryo, kahit kahoy, kahit bato. Nako, kaya ngayon ang mundo sinasalot na dahil diyan sa pagsamba sa mga Diyos-Diyusan, mga kapatid. Dahil diyan sa mga Diyos-Diyusan na yan, mga estatwa na yan, mga ribulto na yan, nadudungisan ang buong lupa. Basahin natin ang Jeremias. Pakinggan nyo sa 3:9. Kaya sa kaniyang kahiyahiyang kahalayan ay dinungisan niya ang lupain at nakiapid sa bato at sa kahoy. Kanyang kahiyahiyang kahalayan, dinungisan niya ang lupain, nakiapid sa bato at sa kahoy. Basahin natin sa English, kapatid na Daniel. And it came to pass through the lightness of her whoredom that she defiled the land and committed adultery with stones and with stocks. Committed adultery or have fornicated with stones and stocks. Yan. Gawain ng mga Hindu, mga Budista, Katoliko, luhod ng luhod sa mga bato, sa mga kahoy, sa mga kung ano-anong ginawa ng kamay ng tao. Ayan, tinanin nyo naman, hinahalikan pa. Bawal ng Diyos yan eh. Naku, pati bata ay dinamay na. Tingnan ko ngayon yan. Ginagawa ba ngayon yan, Brad Josel? Di ba kayo natatakot sa COVID ngayon dyan, no? Magkahawa-hawa ng COVID yan. Meron pa kayang ganyan ngayon, Brad Josel? Palagay ko po, kung meron mang konting-konti po, sobrang lakas po ng loob ng gagawa, Brad Eli. Baka pati pari po, hindi na ginagawa yan eh. Alam mo ba, nakita ko sa Facebook, Facebook ba yun o sa YouTube? Meron nasabi, mahalay ka tayo ng Diyos. Sabi, hindi kailangan mag-mask. Merong ganun eh. Hindi raw kailangan mag-mask. Maawa ka naman sa mga inaakay mo. Doon nga sa, di ko alam kung sa Amerika yun eh. Nag-practice yung choir. Merong 100 tao na member ng choir yata. Pagkatapos ng practice lang ng choir, lahat sila halos, 80% meron ng ano. Ang Diyos mismo nagsabi nung may salot na dadaan sa Israel, sabi ng Diyos, huwag kayong lalabas ng bahay. Ito namang mga kontrapartido, ba't daw pinapalagbawalang lumabas? No? Lagay nga muna natin yan, sinasabi ko kanina. Nag-practice lang yung choir Eto po. 45 of 60 people who went to Washington choir practice have coronavirus. A choir practice held in Washington state on March 10 as the new coronavirus was spreading in Seattle left dozens of people with COVID-19. The Los Angeles Times reports that 45 out of 60 Skagit Valley Chorale who gathered at the Mount Vernon Presbyterian Church have tested positive. 3 have been hospitalized and 2 have died. No one at the practice had symptoms and most avoided contact with others, but the act of singing could have dispersed virus-containing droplets into the air they breathe. It's just a normal, random people doing things that they love to do, and all of a sudden some people are dead. Chorister Caroline Comstock told the Times, it's very sobering. Kita nyo? Kung meron ka malasakit sa iyong mga
Meron pang isang nagpo-protesta ngayon dun sa Amerika, Baptist Church. Kasabi-sabi, pinagbabawalan, dinimanda yung gobyerno. Ba't pinagbabawalan nyo kami na magkatipon? Eh siguro, gustong-gusto na nilang atat na magkatipon kasi walang koleksyon eh. No? Pagka walang pagkakatipon, walang formal na koleksyon eh, no, Brad Josel? Mahina ang income. Yun po ang purpose nila talaga, Brad Eli. Kaya nga po nagwawala yung mga pastor para maipon nila yung kanilang mga inaakay. Makakuha po ng koleksyon pagka nagkatipon. Hindi po ba kagaya sa atin? Ang sinasabi nyo sa mga kapatid, yung pag-iingat. Gumawa kayo ng ibang measures para kahit hindi man tayo magkatipong pisikal, nakakapakinig ng salita ng Diyos ang mga kapatid. Katunayan, araw-araw nga po, kinakausap ninyo at pati ang ating mga kapwa-tao dito po sa mga ganitong Bible exposition. Walang physical gathering. Inilalagay ninyo doon sa mas secure ang mga kapatid. Naku, hindi po kagaya ng mga ganyan. Ang dami pong ganyan dito sa Amerika, Brad Eli. Nako, makakakolekta ka halimbawa ng 1,000. Magkakasakit naman yung isang miyembro, gagastos ng 30,000. Hindi ka ba naawa naman dun sa tao? No? Hindi bali na munang walang ganyang physical na pagkakatipon. Nakakapagkatipon naman tayo eh. Wala nga lang koleksyon. Pero nakakatipon tayo, salita ng Diyos pa rin ang naririnig nila. Yan ang pagkakaiba nung nasa Biblia kaysa nung wala sa Biblia. Alam niyo mga kapatid, meron naman pagkakatipon in distance eh. Kaya po namin ito ginagawa, pagkakatipon in distance. Basahin natin ang unang Korintos 5. Sumulat si Pablo sa mga taga-Korinto. At ang sulat na ito, kanya pong isinulat ito sa Efeso. Lagay muna natin yung 1 Corinthians, written by Paul at Ephesus. Ang sabi niya dun sa 5, nasa Ephesus siya, sumulat siya sa Corinto, sa Greece. Ang sabi niya, 5:3. Sapagkat ako sa katotohanan, bagamat wala sa harapan ninyo sa katawan, ngunit ako'y nasa harapan ninyo sa espiritu. Akin ngang hinatulan na ang gumawa ng bagay na ito, na tulad sa ako'y nahaharap sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, nang nangagkakatipon kayo at ang aking espiritu na taglay ang kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus. Tamo, nagkakatipon kayo at ang aking espiritu. Wala siya doon sa Korinto, nasa nasa Efeso siya. Pero sa pamamagitan ng sulat, sa espiritual na paraan, sa pamagitan ng sulat, nagkakatipon sila, present si Pablo in spirit. Sa paano? Sa pamamagitan ng sulat, nung aral na pinadala niya. Ngayon, mas maganda eh. Hindi sa sulat lang eh. Nagkakatipon tayo, nakikita ko si Brad Josel, ang suot na polo. Bulaklakin ba yan o? Maraming dahon. Nakikita ko si Sislus. Ang suot ni Sislus, 3 kulay pa eh. No? Ang ibig ko sabihin, kapatid na Daniel, kapatid na Josel, mas maganda ngayon eh. Meron tayong internet, may satellite, may television, merong mga cellphone. Kahit saan nandun ng tao, nakakapakinig ng salita ng Diyos. At yun ang pinakamahalaga. Kaya lang, hindi kasi yan ang pinapahalagahan ng marami. Kaya tayo, mga kapatid, sa inyong kalagayan, pagka nakakarinig po kayo ng aral ng Diyos, pati yung mga kababayan nating naiimbitihan natin, yung sinabi ko kanina, tandaan nyo po yun. Pagka meron tayong interes makinig ng salita ng Diyos, gawa ng Diyos yun. Ang Diyos ang gumagawang magkaroon tayo ng interes, pakinggan ng kanyang salita. Dahil meron kayong interes, gusto ko namang lutasin sa inyong mga kaisipan yung mga tanong. Kagaya nitong tanong ngayon na ating ginawang paksa, bakit ang iglesia ng Diyos ang tunay na iglesia sa Biblia? Unang-una, ang pangalan nasa Biblia.
Yun ang gusto ng Diyos. Ang lahat ng Kanya tawagin sa Kanyang pangalan. Lahat ng Kanya tawagin sa Kanyang pangalan. Ngayon, kung ang iglesia ay sa Diyos, ang nasa Biblia, iglesia ng Diyos. Yun ang hindi matututulan dun eh. Nasa Biblia, nasa 11 talata ng Biblia. At yung iglesia ng Diyos, yun ang binili ni Kristo ng kanyang sariling dugo. Nasa mga manuscripts po yan. Nasa manuscripts yan. Pati nasa Latin, ano yan? Isa sa mga matatandang version, Latin. At yung Greek versions of the Bible, ang nakalagay doon, Church of God, Ecclesian Toteo. Ecclesian Toteo. Iglesia ng Diyos. Ecclesiam Dei sa Latin. Church of God in English. At sa iba't ibang wikang Pilipino, yun din ang nakasulat, Iglesia ng Diyos.